Tinitingnan ko rin yung mga ambulance na bumabiyahe na hindi naman talaga ambulance. Kumbaga fake ambulance. Tapos yung pala may mga upuan sa loob. Sinita ng mga tauhan ng Special Action and Intelligence Committee o SAIC ang isang ambulansya na pumasok sa EDSA busway sa bahagi ng Santolan kahapon ng umaga. Ngunit nang buksan ng ambulansya, sa halip na pasyente ang sakay, bumungad sa mga otoridad ang mga upuan. Wala rin itong laman na anumang medical equipment tulad ng stretcher, oxygen at first aid kit. Sa dami na para nating ambulansya, kailangan ko nakakita ng wala stretcher, walang wala kahit oxygen. Tapos upuan talaga. Ayon kay Land Transportation Office Chief, Assistant Secretary Marcus Lacanilaw, dahil sa pangyayari, isasama na rin nila sa gagawing operasyon ang pag-iinspeksyon sa mga ambulansya. Layo nito na masiguro na nagagamit talaga ito bilang panghatid sa mga pasyente at hindi bilang shuttle service dahil umiiwas lang sa mabigat na trapiko. Bukod sa mga bus, may karapatan din dumaan sa EDSA busway ang mga emergency vehicle. Ngunit para sa LTO, hindi ito dapat nagagamit ng mga nagpapanggap lang. Ayun na nga eh. Oo. Sinasamantala nila yung biyahe eh. Sinasamantala nila dahil ambulance ang marking nila. Hihingi rin kami ng tulong sa MMDA. Kasama naman namin din ang Highway Patrol para ma-crackdown itong mga to. Samantala, umabot naman sa 353 colorum vehicles ang nahuli ng Land Transportation Office matapos ang 3 araw na one-time big-time anti-colorum operation sa bansa. Alam nyo, sa totoo lang, umuunlad na kasi ang Pinoy, no? Marami ang movement ng tao, kulang yung sasakyan. Pero naglalabasan, nagsasamantala naman yung mga ibang kababayan natin na ayaw naman mag-apply ng tamang permit. At tikita nyo naman, ang dami na aksidente, kawawa yung mga tao. Nanguna ang Region 4A sa may pinakamaraming nahuli na umabot sa 140. Sinundan ito ng 46 apprehension mula sa Region 2. 34 ang nahuli sa Region 10 at 29 naman mula sa National Capital Region o NCR. Mula naman noong Enero hanggang ngayong buwan, umabot sa 34 na bus unit din ang nahuli ng LTO dahil pa rin sa pangongolorum. May mga bus kasi na minsan ang ginagawa nila, nagdodoble plaka sila para makapagbiyahe, pero mga kolorum. Ayon sa LTO Chief, kung naniningil ng pamasahe ang isang sasakyan, ay maikukonsidera na itong kolorum. Ang ano po kasi niyan, once na naningil sila ng bayad dun sa pagka-carpool nila, ay considered po yun na kolorum. Kaya wag po nilang gagawin yon. At saka paalala rin po dun sa mga nagre-renta, pupunta sa isang ganitong lugar o kumuha sila ng tamang permit, although hindi sa amin, sa LTFRB yan, pero i-dokumento nila. Kasi kung hindi, pag nahuli po namin sila sa LTO, malaking perwisyo, 200,000 ho ang ban. Huwag nilang kalimutan yan. Dahil din sa mga kolorum na sasakyan, maraming lehitimong namamasada ang nawawalan ng kita. Muling paalala ng LTO sa publiko na huwag nang tangkilikin ang mga kolorum na sasakyan dahil sakaling maaksidente ito ay walang makukuhang insurance ang mga biktimang pasahero. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.